Huwag mong dungisan ang sahig ko ng mga luhang iyan, Marisol. Pirmahan mo na ang annulment papers na yan bago pa kita ipakaladkad sa mga guard. Tutal, sanay ka naman sa kalye, hindi ba? Doon ka naman namin pinulot. Ang boses ni Doña Imelda ay parang haplit ng latigo, malamig, matalim, at walang bahid ng awa. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang sala ng kanilang mansyon sa Cebu. Suot ang kanyang mamahaling seda na tila ba hindi siya nanggaling sa iisang hapagkainan kasama ang babaeng kasalukuyan niyang tinitignan ng may pandidiri. Napatigil ang mundo ni Marisol. Ang kanyang mga kamay na kasalukuyang may hawak na karayom at sinulid ay biglang nanginig. Nakaupo siya sa maliit na silya sa sulok. Tinitiis ang matinding kirot sa kanyang likod dahil sa 7 buwang bigat ng kanyang tiyan. Isang oras na siyang nakayuko doon, maingat na tinatahi ang butones ng paboritong polo ni Rafael. Gusto niyang maging perpekto ang itsura ng asawa para sa mahalagang meeting nito bukas. Gusto niyang iparamdam dito na sa kabila ng pagod nito sa trabaho, may isang asawang nag-aalaga sa kanya ng tahimik. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Marisol. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa nagbabadyang luha. Ma, ano po ang ibig ninyong sabihin? Bakit po may annulment papers? Rafael, asawa ko? Binaling niya ang kanyang tingin kay Rafael, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Nakatayo ito malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya habang pinagmamasdan ang nagngangalit na bagyo sa labas. Hindi ito gumagalaw, hindi man lang ito lumingon nang marinig ang kanyang pagsusumamo. Rafael, magsalita ka naman, pabulong na pakiusap ni Marisol. Ang anak natin, malapit na siyang lumabas. Bakit ganito? Doon lamang humarap si Rafael, ngunit ang init na dati ay nananahan sa kanyang mga mata ay napalitan na ng yelo. Inilapag niya ang isang brown envelope sa ibabaw ng lamesa. Sa tabi nito ay isang pirasong papel na may tatak ng isang sikat na diagnostic clinic. Hindi ko anak ang batang yan, Marisol. Malamig na sabi ni Rafael. Ang bawat salita ay parang isang bala na tumatagos sa dibdib ni Marisol. Huwag mo na akong lokohin. Hawak ni Mama ang DNA test results. Alam naming nakikipagkita ka sa hardinero ni Cheska tuwing wala ako. Masyado akong naging bulag sa mga pagpapanggap mo. Nabitawan ni Marisol ang polo shirt ni Rafael. Ang karayom ay tumusok sa kanyang daliri, nag-iwan ng isang butil ng pulang dugo sa puting tela, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit sa balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tila pagguho ng bawat pangarap na binuo niya sa loob ng 5 taon. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Hindi totoo yan, Rafael. Alam mong ikaw lang. Wala akong ibang lalaki. Napahawak si Marisol sa kanyang tiyan nang maramdaman ang isang malakas na sipa mula sa loob. Pati ba ang bata, itatakwil mo? Sarili mong dugo at laman? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Doña Imelda. Lumapit siya kay Marisol at marahas na hinablot ang tela sa kamay nito. Dugo at laman? Ang dugong nananalaytay sa pamilyang Rivera ay marangal. Hindi galing sa isang basurang katulad mo. Pirmahan mo na ito at umalis ka na. Ngayon din. Isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan ng mansyon, kasabay ng biglang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Ngunit sa loob ng puso ni Marisol, mas malakas ang dagundong ng kawalan ng katarungan. Ang bawat sakripisyo niya, ang paggising ng maaga para ipagluto sila, ang pagtitiis sa mga panlalait ng biyenan, ang pagtitipid sa sariling pangangailangan para lamang makatulong sa kumpanya ni Rafael. Lahat ng yon ay itinapon sa basura dahil sa isang pirasong papel na puno ng kasinungalingan. Kinaladkad siya ni Rafael patungo sa pintuan. Ang kanyang malalakas na kamay ay walang pasintabi sa kalagayan ni Marisol. Rafael, parang awa mo na. Gabi na!
Bumabagyo sa labas. Saan ako pupunta? Ngunit ang tanging sagot ni Rafael ay ang pagtulak sa kanya palabas ng pintuan. Marisol stumbled. Ang kanyang mga paa ay kaagad na nabaon sa malamig at malagkit na putik ng kanilang bakuran. Ang tunog ng pagsara ng malaking pintuang kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Naiwan si Marisol sa ilalim ng madilim na langit. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang lamig ay unti-unting pumapasok sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang lamig na nanunuot sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa itaas, sa bintana ng kanilang silid, kung saan nakita niya ang anino-nino ni Rafael na isinasara ang kurtina. Wala siyang pera, wala siyang tsinelas, tanging ang basang duster at ang envelope ng annulment ang hawak niya. Bigla, naramdaman niya ang isang matinding kurot sa kanyang puson, isang sakit na hindi katulad ng anumang naramdaman niya noon. Napaluhod siya sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. May isang mainit na likido ang nagsimulang dumaloy sa kanyang mga hita, humahalo sa malamig na tubig ng baha. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Isang hiyaw ng sakit ang gustong kumawala sa kanyang lalamunan, ngunit tanging hikbi lamang ang lumabas. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang mga ilaw ng mansyon ay unti-unting naglalaho sa kanyang paningin. Sa gitna ng dilim, isang anino ang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Bit-bit ang isang lumang gasera na pilit na lumalaban sa hangin. Wala na ang anak mo, iha. Hindi kinaya ng munting anghel ang bagsik ng bagyo. Ang mga salitang yon ni Lolo Bernardo ay parang isang lason na dahan-dahang pumatay sa natitirang piraso ng aking puso. Idinilat ko ang aking mga mata at ang tumambad sa akin ay ang butas-butas na bubong ng isang maliit na dampa. Malayo ito sa kisameng kristal ng mansyon ng mga Rivera. Ngunit dito, nararamdaman ko ang init ng apoy mula sa isang lumang kalan na nagbibigay ng kaunting liwanag sa madilim na silid. Sinubukan kong hapu-hapin ang aking tiyan. Ang dating matigas at puno ng buhay na sinapupunan ko ay tila isang hungkag na kuwebang wala ng laman. Ang bawat haplos ko ay nagpapaalala sa akin ng kawalan. Doon, sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, ang bawat patak ng ulan sa bubong na yero ay parang huling tibok ng puso ng aking anak na hindi ko man lang nasilayan. Bakit, Lolo? Bakit kinuha pa siya sa akin? Ang tanging lumabas sa aking tuyong lalamunan, ang bawat salita ay may kasamang pait ng apdo. Umupo sa tabi ko si Lolo Bernardo. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa paggawa sa dagat ay marahang humawak sa aking balikat. Marahil ay ayaw na ng langit na magdusa ang bata sa mundong ito, Marisol. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Paano ko hindi sisisihin ang sarili ko? Binigay ko ang lahat para kay Rafael. Tiniis ko ang pagiging alila sa sarili kong tahanan. Ang bawat sentimong kinita ko sa pag-aayos ng mga alahas ni Doña Imelda ay ibinigay ko sa kanila. Iniisip na sapat na yon para tanggapin nila ako bilang pamilya. Pero sa huli, ang tanging natanggap ko ay ang bansag na taksil at ang pagkawala ng aking anak. Kinuha ko ang maliit na piraso ng puting lampin na nasa tabi ng aking higaan. Ito ang tanging bagay na nadala ko. Isang telang balak ko sanang gamitin para sa aking sanggol. Dahan-dahan, sa harap ng nagbabagang apoy sa kalan, binitawan ko ang lampin. Pinanood ko kung paano lamunin ng apoy ang puting tela hanggang sa maging abo na lamang ito. Sa bawat pagliyab, tila sinusunog ko rin ang lahat ng pag-ibig na mayroon ako para kay Rafael. Ang babaeng nangarap ng payapang pamilya ay namatay na kasabay ng abo sa harap ko. Iha, may itatanong ako sa iyo. Seryosong sabi ni Lolo Bernardo habang nakatingin sa aking leeg. Ang kwintas na suot mo, saan mo ito nakuha?
Hindi ito basta-bastang alahas lamang. Napahawak ako sa gintong kwintas na may pendant na hugis puso at napapalibutan ng maliliit na brilyante. Ito lang po ang tanging alaala ng aking mga magulang na namatay sa aksidente noong bata pa ako, lolo. Sabi ng madre, sa ampunan, ito na ang suot ko nang matagpuan ako. Nakita ko ang panginginig ng mga kamay ni Lolo Bernardo. Kinuha niya ang isang lumang dyaryo mula sa ilalim ng kanyang higaan. Gusot at luma na ito, ngunit maingat na itinabi. Itinuro niya ang isang balita tungkol sa isang mayamang pamilya sa Manila, ang mga Aragon. Hindi ka lang isang ampon, Marisol. Ang kwintas na yan ay ang Heart of Manila, ang tanging piraso ng alahas na ginawa para sa nag-iisang tagapagmana ng mga Aragon na nawala 20 taon na ang nakalilipas matapos ang isang trahedya sa dagat. Bulong niya. Ang boses niya ay puno ng paggalang at takot. Tinitigan ko ang larawan sa dyaryo. Isang lalaki at babae na may marangal na tindig, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng lungkot. May kung anong kuryenteng dumaloy sa aking buong katawan. Ang mukha ng babae sa larawan, tila ba nakatingin ako sa isang salamin ng aking sariling mukha sa hinaharap. Marisol, ang batang ibinaon natin sa tabi ng dalampasigan ay hindi lang basta bata. Siya ay isang Aragon, wika ni Lolo Bernardo. Hahayaan mo na lang ba na ang mga Rivera ay patuloy na magdiwang habang ikaw ay nandito sa putikan? Habang ang sarili mong dugo ay itinapon nila na parang basura? Isang kakaibang lamig ang bumalot sa aking puso. Hindi na ito ang lamig ng ulan, kundi ang lamig ng isang bakal na dumaan sa apoy. Tumayo ako, kahit nanginginig pa ang aking mga binti. Tumingin ako sa bintana, sa direksyon kung saan matatagpuan ang mansyon ng mga Rivera na ngayon ay natatakpan na ng makapal na amog. Hindi na ako si Marisol, lolo. Sabi ko ng may buong paninindigan. Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Mula sa araw na ito, ang Marisol na inapi nila ay kasama ng nabaon sa lupa. Hahanapin ko ang aking tunay na pamilya. At kapag bumalik ako, sisiguraduhin kong bawat luha na pumatak sa aking mga mata ay babayaran nila ng ginto. Tumingin ako sa aking mga kamay, ang mga kamay na sanay sa pagbuo ng mga sirang alahas. Ngayon, gagamitin ko ang talinong ito para buuin ang aking sariling buhay. Isang bagong katauhan ang isisilang mula sa mga abo ng aking pighati. Solen, pabulong kong bigkas sa aking tunay na pangalan. Ako si Solen Aragon, at ang bagyong ito ang magiging simula ng inyong pagkagunaw. Huwag mong isipin ang sarili mo bilang isang sirang kristal, Solen. Ang isang brilyante ay hindi ipinanganak na kumikislap. Ito'y hinuhubog ng init at bigat ng pagsubok. Ikaw ang pinakamahalagang hiyas ng pamilya Aragon. At dumating na ang panahon para lumiwanag ka. Ang tinig ni Tia Elena, kapatid ng aking tunay na ama, ang humila sa akin palabas ng mahabang pagninilay. Narito ako ngayon sa isang marangyang penthouse sa Singapore, malayo sa alat ng hangin sa Cebu, at sa bigat ng mga alaala na minsang dumurog sa akin. Sa paligid, ang hangin ay may halimuyak ng mamahaling jasmine at bagong balat ng upuan. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, may sugat pa ring nananatili sa aking puso. Tahimik, ngunit malalim. 5 taon ang lumipas. 5 taon ng pagtitiis. 5 taon ng pagkatuto. 5 taon ng dahan-dahang pagbubuo muli ng sarili. Huminga ako ng malalim at tumingin sa aking refleksyon sa salamin. Hindi na ito ang babaeng nilamon ng kahihiyan at sakit. Sa aking mga mata, may natitirang luha. Ngunit higit sa lahat, may bagong liwanag. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako babalik bilang dati. Babalik ako bilang isang babaeng handang maningil ng katotohanan at ng hustisya.
Ang babaeng nakatingin sa akin ay wala ng bakas ng pagiging Marisol. Wala na ang tuyot na balat mula sa paglalaba sa ilalim ng araw. Wala na ang mapuputlang labi na laging nakatikom sa takot. Ngunit ang buhok ko, ang mahabang buhok na ito, na gustong-gusto ni Rafael noon dahil ito raw ang simbolo ng aking pagiging masunuring asawa. Ito ang huling tanikala. Hinawakan ko ang isang makapal na bahagi ng aking buhok. Ang tunog ng gunting na humihiwa sa bawat hibla nito ay tila isang malamyos na musika sa aking pandinig. Hindi ito tunog ng pagkasira, kundi tunog ng paglaya. Pinanood ko ang pagbagsak ng mga itim na hibla sa malamig na sahig, parang mga piraso ng aking lumang sarili na tuluyan ko nang binibitawan. Patay na si Marisol, tiya. Bulong ko habang hinahaplos ang aking bagong gupit na buhok. Isang maikli at matapang na pixie cut na nagpatingkad sa aking mga mata. Ang babaeng nagmakaawa para sa pag-ibig ay nabaon na kasama ng kanyang anak sa dalampasigan. Pumasok sa silid si Mateo, ang batang abogado ng aming pamilya na naging katuwang ko sa bawat hakbang ng aking pagbangon. May dala siyang isang folder na may tatak ng kumpanya ng mga Rivera. Nanatili siyang ang nakatayo sa may pintuan, may sapat na distansya bilang paggalang, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na paghanga. Ma'am Solen, narito na ang quarterly report ng Rivera Architectures. Seryosong sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malalim at may autoridad. Gaya ng inaasahan, mabilis ang pagdausdos ng kanilang mga shares. Ang kanilang utang sa bangko ay lumampas na sa halaga ng kanilang mansyon sa Cebu. Si Doña Imelda ay kasalukuyang nagbebenta ng kanyang mga personal na alahas para lamang mapanatili ang kanilang marangyang lifestyle. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kinuha ko ang folder at dahan-dahang binasa ang bawat pahina. Ang bawat numero ng kanilang pagkalugi ay tila isang pampalubag loob sa aking nagdurusa pang kaluluwa. Masyadong mabilis, Mateo, wika ko. Gusto kong maramdaman nila ang unti-unting pagkaubos ng hangin bago sila tuluyang malunod. Gusto kong makita kung paano sila magmakaawa sa taong tinawag nilang basura. Naglakad ako patungo sa aking workbench sa sulok ng silid. Doon ay nakalagay ang isang sirang tiara mula sa isang kolektor. Isa itong antique na may mga bitak sa paligid ng mga ruby nito. Maraan kong kinuha ang aking mga kagamitan. Ang pagpapanumbalik ng ganda sa isang bagay na nasira ay ang aking paraan ng pagpapagaling sa sarili. Sa bawat paghinang ko, sa bawat pagpapakinis, tila ba tinitiyak ko sa aking sarili na kahit gaano katindi ang pagkabasag, may paraan para muling mabuo at maging mas matibay pa kaysa dati. Hindi ka ba napapagod, Solen? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay lumambot. Minsan, ang paghihiganti ay isang lason na tayo rin ang unang umiinom. Tinigil ko ang aking ginagawa at tumingin sa kanya. Hindi ito paghihiganti, Mateo. Ito ay pagbabayad ng utang. Utang nila sa akin, ang 5 taon ng aking buhay, ang aking dangal, at ang buhay ng anak ko. Ang katarungan ay hindi lason. Ito ang tanging gamot na makakapagpatahimik sa aking mga gabi. Napansin ko ang pag-igting ng panga ni Mateo. Hindi siya kumibo. Sa halip ay dahan-dahan siyang lumapit at inilapag ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking lamesa. Ilang pulgada lamang ang layo mula sa aking kamay. Ramdam ko ang init na nagmumula sa kanya. Isang tahimik na pangako na hinding-hindi niya ako iiwan sa laban na ito. Kung yan ang iyong nais, Solen, gagawin ko ang lahat para maging matagumpay ka. Pero sana, sa gitna ng digmaang ito, huwag mong kalimutang mag-iwan ng puwang para sa iyong sariling kaligayahan. Tinitigan ko siya. Si Mateo ang laging nandoon sa mga gabing nagigising ako mula sa bangungot, sa mga araw na gusto ko nang sumuko. Ngunit ang puso ko ay tila isang batong hiyas na naging napakatigas na. Kaya ko pa nga bang magmahal
O ang tanging emosyong natitira sa loob ko ay ang matinding kislap ng galit? Ang kaligayahan ko ay makikita ko lamang kapag nakita ko na silang lahat na nasa ilalim ng aking mga paa. Mateo, sabi ko ng walang pag-aalinlangan. Inayos ko ang aking tindig, isinuot ko ang aking mamahaling blazer at tiningnan muli ang aking refleksyon. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Ang bawat hibla ng aking bagong pagkatao ay handa na para sa huling yugto. Ihanda mo ang pribadong eroplano, Mateo. Utos ko habang isinusuot ang aking Heart of Manila necklace. Babalik na tayo sa Pilipinas. Oras na para magpakita ang tunay na may-ari ng corona. Ipinapakilala ang ating panauhing pandangal para sa gabing ito, ang chairperson ng Aragon Jewelry Group at ang bagong reyna ng industriya ng mga hiyas sa Timog Silangang Asya, Miss Solen Aragon. Ang boses ng announcer sa loob ng marangyang ballroom ng isang hotel sa Makati ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Ngunit sa pandinig ko, tila ba isa itong malamyos na hudyat ng pagsisimula ng aking paghihiganti. Huminga ako ng malalim. Dinaramdam ang bigat ng bawat hakbang habang ang suot kong stilettos ay lumilikha ng tahimik na awtoridad sa ibabaw ng pulang alpombra. 5 taon na ang nakalilipas mula nang huli akong makatapak sa lupang ito. Noon, wala akong sapin sa paa, basang-basa ng ulan, at punong-puno ng putik. Ngunit ngayon, ang bawat hibla ng aking suot na itim na gown ay nagkakahalaga ng higit pa sa lahat ng ari-arian ng pamilya Rivera. Mula sa malayo, nakita ko sila. Naroon si Doña Imelda. Pilit nang ngumingiti sa mga socialite kahit halatang luma na ang suot niyang alhas. Naroon din si Rafael, mukhang pagod, at may mga linyang hindi ko nakita noon sa kanyang mukha. Kasama niya si Cheska, na balot ng kolorete para itago ang bakas ng puyat at bisyo. Sila ang mga lobong dati ay kumakain sa aking laman, at ngayon, hindi man lang nila ako makilala. Look at her, Rafael. Napakaganda niya. Sabi nila, siya ang kaisa-isang tagapagmana ng mga Aragon na nawala noon. Narinig kong bulong ni Cheska habang papalapit ako sa kanilang kumpol. Kailangan nating makuha ang loob niya para sa investment ng Rivera Architectures. Tumigil ako sa harap nila. Ang amoy ng aking mamahaling pabango ay tila bumalot sa kanilang tatlo. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Rafael. May kung anong takot at pagtataka ang dumaan sa kanyang paningin habang tinititigan ang aking mukha. Miss Aragon, it's such an honor to meet you. Bungad ni Doña Imelda habang pilit na inaabot ang aking kamay para sa isang plastiking beso-beso. I am Doña Imelda Rivera and this is my son Rafael. We have been looking forward to this partnership. Hindi ko tinanggap ang kanyang kamay. Sa halip, dahan-dahan kong kinuha ang aking wine glass mula sa dumaang waiter at uminom ng kaunti. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang mga matang dati ay yumuyuko sa bawat mura niya. Ngayon ay tila nanunuri ng isang hamak na insekto. Rivera, the name sounds familiar, sabi ko sa isang malamig at banyaga na tono. Hindi ba't kayo ang kumpanyang muntik ng mabura sa mapa noong nakaraang taon dahil sa maling pamamahala? Nabilaukan si Doña Imelda sa sarili niyang laway. Namula ang kanyang mukha sa hiya, ngunit pilit pa rin siyang tumawa. Minor setbacks lamang iyon, Miss Aragon. With your support, we can rebuild everything. Rebuild? Tanong ko. Sabay tingin kay Rafael na hanggang ngayon ay tila estatwa sa aking harapan. Mahirap magtayo ng bago kung ang pundasyon ay bulok na. Doña Imelda, gaya ng mga alahas, kapag peke ang ginto, kahit anong kintab ay lalabas at lalabas din ang tunay na kulay. Humakbang palapit si Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig. Excuse me, Miss Aragon, have we met before? Your eyes, they remind me of someone. Isang mapait na tuwa ang naglaro sa aking isipan. Gusto ko sanang isigaw sa mukha niya na,
Ako ang babaeng itinapon niya sa ulan, ang babaeng pinagkaitan niya ng anak. Pero hindi pa oras. Ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. Marahil ay sa panaginip mo lamang ako nakita. Mr. Rivera, sagot ko ng may kasamang matamis, ngunit nakakamatay ng ngiti. O baka naman sa iyong konsensya, kung meron ka man yon. Tinalikuran ko sila nang walang paalam. Ramdam ko ang kanilang mga tingin na nakatusok sa aking likuran. Ang pagtataka ni Rafael, ang pagkapahiya ni Doña Imelda, at ang inggit ni Cheska. Naglakad ako patungo sa kabilang dulo ng ballroom kung saan naghihintay si Mateo. Nagawa mo ng maayos ang unang hakbang, Solen. Bulong ni Mateo habang inaabutan ako ng panibagong inumin. Pero mag-iingat ka. Si Rafael ay nagsisimula ng magduda. Hayaan mo siyang magduda, Mateo, sabi ko habang nakatingin sa Heart of Manila necklace na suot ko. Gusto ko siyang mabaliw sa kakaisip kung sino ako. Gusto kong bawat gabi ay makita niya ang aking mukha sa kanyang dilim, hanggang sa siya na mismo ang lumapit sa akin para sa kanyang sariling hatol. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay sa gabing iyon, isang hindi inaasahang imahe ang nakakuha ng aking pansin. Sa labas ng malaking salamin na bintana ng hotel, sa gitna ng ingay ng trapiko at dilim ng kalsada, nakita ko ang isang batang lalaki na may dalang mga tumpok ng sampaguita, ang kanyang mga mata, ang paraan ng kanyang pagtayo. May kung anong kurot akong naramdaman sa aking dibdib na hindi ko maipaliwanag. Isang pakiramdam na matagal ko nang ibinaon kasama ng aking anak. Sino ang batang iyon? At bakit tila tumitigil ang tibok ng puso ko sa tuwing tinitignan ko siya? Huwag mong dungisan ang kintab ng sasakyan ko, bata. Umalis ka rito bago pa kita ipakulong sa panggugulo mo. Ang boses na yon ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa kahabaan ng mainit at mausok na kalsada ng Makati. Nakaupo ako sa loob ng aking naka-aircon na sasakyan, ngunit tila tumagos ang bawat salita niya sa makapal na salamin nito. Kitang-kita ko kung paano niya itinulak ang isang maliit na bata na may hawak na mga tumpok ng sampagwita. Ang bata, na marahil ay nasa 5 taong gulang pa lamang, ay muntik nang matumba sa gitna ng dadaanang mga sasakyan. Napakuyom ang aking mga palad. Ang galit na aking iniingatan ay tila muling nagliyab. Binuksan ko ang pinto ng aking sasakyan at lumabas. Binaliwala ang init ng araw at ang usok na sumalubong sa akin. Bitawan mo ang bata, Mr. Rivera. Matigas kong sabi habang papalapit sa kanila. Ang bawat hakbang ng aking suot na takong ay tila nagbibigay ng babala sa simento. Napalingon si Rafael, ang kanyang mukha na puno ng pamanas at galit ay biglang nagbago nang makita ako. Miss Aragon, pasensya na po. Ang batang ito kasi masyadong mapilit. Baka magasgasan ang sasakyan niyo. Hindi ko siya pinansin. Yumuko ako para pantayan ang taas ng bata. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at pawis. Ngunit ang kanyang mga mata, ang malalaki at malungkot niyang mga mata, ay tila humihigop sa aking buong pagkatao. Pakiramdam ko ay may isang kuryenteng dumaloy mula sa aking puso patungo sa aking mga kamay nang hawakan ko ang kanyang maliit at maruming balikat. Ayos ka lang ba, Irog? Tanong ko. Ang aking boses na kanina lang ay parang yelo ay biglang naging malambot na parang bulak. Tumango ang bata, pilit na itinatago ang takot sa kanyang mga mata. Opo, ma'am. Pasensya na po. Gusto ko lang po sanang makabenta para may pambili kami ng gamot ni Lolo. Kinuha ko ang lahat ng sampagitang hawak niya. Bibilin ko lahat ito. Magkano ba? 100 piso lang po lahat ito, ma'am. Sagot niya nang may munting nangiti na sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon? Bakit tila pamilyar? Bakit pakiramdam ko ay nakita ko na ang nangiting iyon sa bawat panaginip ko noong ako ay nasa Singapore pa? Dinukot ko ang aking pitaka at inabutan siya ng 1,000 piso. Ito, pambili niyo ng gamot at pagkain
Huwag ka nang maglakako sa ilalim ng initan, ha? Ma'am, wala po akong panukli. Gulat na sabi ng bata. Keep the change. Sagot ko. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Binaliwala ang dumi na lumipat sa aking mamahaling suot. Sa sandaling iyon, tila nawala ang ingay ng trapiko, ang usok, at ang presensya ni Rafael. Tanging ang pintig ng puso ko ang naririnig ko. Isang mabilis at masakit na pintig. Lito! Lito! Saan ka na bang bata ka? Isang pamilyar na tinig ang narinig ko mula sa gilid ng bangketa. Isang matandang lalaki na may hika ang dahan-dahang lumalapit, bit-bit ang isang lumang baston. Halos tumigil ang aking hininga nang makilala ko siya. Lolo Bernardo? Bulong ko. Napatigil ang matanda. Ang kanyang mga mata na malabo na ay tila nanlaki nang makita ako. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay sa bata at pabalik sa akin. May kung anong takot at pag-asa ang dumaan sa kanyang mukha. Ma'am Solen, kailangan na po nating umalis. May meeting pa po kayo sa board. Tawag sa akin ni Mateo na lumabas na rin ng sasakyan. Tumingin ako kay Lito at kay Lolo Bernardo. Ang puso ko ay punong-puno ng mga katanungang hindi ko mabigkas sa harap ni Rafael. Paano sila napadpad dito sa Maynila? At sino ang batang ito na tinatawag niyang apo? Bago ako tumalikod, isang bagay ang kumuha ng aking pansin. Sa leeg ng batang si Lito, nakita ko ang isang manipis na kadena. Isang lumang kwintas na pilak na may pendant na hugis anghel. Isang bagay na ako mismo ang bumili sa isang maliit na tindahan sa Cebu bago ako pinalayas. Ang aking paningin ay biglang lumabo. Ang bawat hibla ng aking lakas ay tila nawala. Hinawakan ko ang pendant na suot ng bata. Ang aking mga daliri ay nanginginig nang nanginginig ang aking mga daliri habang hinahawakan ang malamig na pendant sa leeg ni Lito. Ang hugis ng anghel na iyon, ang maliit na gasgas sa kanang pakpak na natamo noong nabitawan ko ito sa semento ng Cebu ay tila isang buhay na saksi sa aking nakaraan. Ito ang pendant na binili ko gamit ang huling ipon ko. Binalak kong isabit sa kuna ng aking anak bilang proteksyon. Saan? Saan mo nakuha ang kwintas na ito, Lito? Ang boses ko ay halos maglaho sa hangin, tila isang bulong na nalunod sa ingay ng mga busina. Sa nanay ko daw po ito, sabi ni Lolo. Inosenteng sagot ni Lito habang tinitignan niya ang aking nanginginig na kamay. Sabi po ni Lolo, iniwan daw po ito ng anghel para sa akin bago siya umakyat sa langit. Naramdaman ko ang mabilis na pag-akyat ng init sa aking mga mata. Ang bawat salita ng bata ay tila isang punyal na humihiwa sa aking kaluluwa. Tumingin ako kay Lolo Bernardo. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng takot at pagsusumamo. Umiling siya nang bahagya, isang tahimik na babala na huwag magsalita sa harap ni Rafael. Miss Aragon, bakit niyo ba pinagtitiyagaan ang maruming bata na yan? Singit ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pagkairita habang pinupunasan ang kanyang sapatos na nadikitan ng putik mula sa tsinelas ni Lito. Baka may kung anong sakit ang makuha niyo sa kanila. Halika na po. Malapit na ang luncheon meeting natin sa mga investors. Dahan-dahan akong tumayo. Tinitigan ko si Rafael nang may higit na puot kaysa noon. Kung alam mo lang, Rafael, kung alam mo lang na ang batang itinulak mo sa kalsada ay ang anak na tinalikuran mo. Kung alam mo lang na ang sakit na kinatatakutan mo ay ang sarili mong dugo at laman na pilit mong itinapon sa basura. Mauna ka na, Miss Rivera. Malamig kong utos. Wala akong ganang kumain kasama ang taong walang respeto sa mga bata. Ang pakikipag-ugnayan natin ay tungkol sa negosyo. Ngunit hindi ibig sabihin niyon ay kailangan kong tiisin ang iyong ugali. Pero, Miss Aragon, I said, go. Ang sigaw ko ay sapat na para mapalingon ang ilang dumadaan. Ang awtoridad sa aking boses ay nagpatikom sa bibig ni Rafael. Yumuko siya ng bahagya
Pilit na itinatago ang kanyang pagkapahiya bago bumalik sa loob ng kanyang sasakyan at mabilis na humarurot paalis. Nang mawala ang sasakyan ni Rafael, agad akong lumingon kay Lolo Bernardo. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay na tuyot at nanginginig. Lolo, paano? Paanong nangyaring buhay siya? Sabi niyo ibinaon natin siya sa dalampasigan. Tumulo ang luha mula sa malabong mga mata ni Lolo Bernardo. Patawarin mo ako, Marisol. Solen, noong gabing iyon, matapos kang mawalan ng malay, narinig kong umiyak ang bata. Isang himala mula sa langit. Pero alam kong kung malalaman ni Doña Imelda na buhay ang sanggol, hindi siya titigil hanggat hindi ito nawawala. Napilitan akong magsinungaling para ilayo siya sa kapahamakan. Patawarin mo ako sa 5 taon na pangungulila mo. Napahagulgol ako sa gitna ng kalsada. Binaliwala ko ang mga taong nakatingin sa akin. Ang reyna ng Aragon Jewelry na ngayon ay nakaluhod sa simento. Yakap-yakap ang isang batang maglalako ng sampagwita. Ang bawat patak ng aking luha ay humahalo sa amoy ng mga bulaklak, tila isang pagbibinyag ng muling pagkikita. Mama? Bulong ni Lito. Tila nararamdaman ang pintig ng aking puso sa kanyang maliit na katawan. Oo, anak. Ako ito, sabi ko sa gitna ng aking paghikbi. Hinding-hindi na tayo magkakahiwalay. Hinding-hindi na kita hahayaang masaktan ng kahit na sino. Tumayo si Mateo mula sa gilid. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pag-unawa. Lumapit siya at inilagay ang kanyang jacket sa aking balikat. Solen, kailangan nating dalhin sila sa ligtas na lugar. Hindi ligtas dito sa kalsada, lalo na't nakita na sila ni Rafael. Tumango ako at pinunasan ang aking mga luha. Ang lambot ng telang suot ni Lito, ang dumi sa kanyang mga kuko, ang bawat sugat sa kanyang mga binti. Lahat ng iyon ay nagpapaalala sa akin ng bawat sandali ng kawalan ng katarungan na dinanas niya habang ang pamilya, Rivera, ay nagpapakasasa sa karangyaan. Pinasakay ko sila sa loob ng aking sasakyan. Habang umaandar kami palayo sa mausok na kalsadang iyon, tinitigan ko ang aking sarili sa rearview mirror. Ang aking mga mata ay hindi na lamang puno ng galit. Ngayon, mayroon na rin itong layunin. Magbabayad ang mga Rivera. Hindi lang para sa aking dangal, kundi para sa bawat sampagitang itininda ng aking anak sa ilalim ng nakakapasong araw. Ang bawat barya na ipinagkait nila ay kukunin ko ng may kasamang interes na hindi nila kailanman mababayaran. Ganito na lang ba? Tanong ko sa aking sarili habang tinitignan si Lito na mahimbing nang natutulog sa tabi ni Lolo Bernardo. Hahayaan ko na lang ba silang mabuhay ng tahimik habang ang anak ko ay lumaking walang ama? Hindi. Ang bagyo ay nagsisimula pa lamang at sisiguraduhin kong walang matitira sa pundasyon ng kanilang mansyon kapag natapos na ang aking paghihiganti. Ang bawat patak ng pawis at luha na ibinuhos ng anak ko sa kalsada ay may katumbas na halaga, Mateo. At sisiguraduhin kong sisingilin ko sila hanggang sa huling sentimo ng kanilang dangal. Nakatayo ako sa harap ng malaking bintana ng aking silid. Pinagmamasdan ang payapang mukha ni Lito habang mahimbing siyang natutulog sa ibabaw ng malambot na kama. Ang putik sa kanyang mga kuko ay wala na. Napalitan ng amoy ng gatas at mamahaling sabon. Ang kaibahan ng kanyang kalagayan ngayon, kumpara sa init ng kalsada kanina, ay nagpapakulo sa aking dugo. Sa bawat mahinang paghinga niya, nararamdaman ko ang bigat ng 5 taon na ninakaw sa aming dalawa. Lumapit si Mateo. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng makapal na alpombra. Inabutan niya ako ng isang baso ng malamig na tubig, ngunit tila hindi nito kayang palamigin ang apoy sa aking dibdib. Handa na ang lahat, Solen, mahinang sabi ni Mateo. Nasa pangalan mo na ang titulo ng Rivera Mansion sa Cebu, pati na rin ang kanilang main office dito sa Manila. Ang kailangan na lang natin ay ang kanilang mga pirma sa partnership agreement
na inihanda ko. Hindi nila alam na ang dokumentong yon ay isang foreclosure notice sa oras na mabigo silang bayaran ang unang installment ng utang nila sa Aragon Group. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Magaling! Gusto kong anyayahan sila sa isang hapunan, ngunit hindi rito. Gusto ko silang makita sa bahay na itinuturing nilang kaharian, na lingid sa kaalaman nila ay pagmamay-ari ko na. Kinabukasan, ang langit ay tila nakikisama sa aking plano. Madilim ang papawirin at nagbabadyang bumuhos ang ulan, katulad ng gabing itinapon nila ako. Dumating ang pamilya Rivera sa kanilang mansyon. Ang mansyong ngayon ay nakasanla na sa akin. Nakita ko si Doña Imelda na nakasuot ng kanyang pinakamagarang terno, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng makapal na kolorete. Kasunod niya si Rafael na tila balisa at hindi mapakali, habang si Cheska ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling bag na alam kong peke na dahil sa laki ng kanilang utang. Mrs. Aragon, napakaganda ng inyong sorpresa, bungad ni Doña Imelda nang makapasok sila sa dining hall. Ngunit napatigil siya nang mapansin ang mga bagong kagamitan at ang mga litratong nakasabit sa dingding. Teka, bakit tila nagbago ang mga gamit dito sa loob ng bahay namin? Ah, hindi niyo ba alam, Doña Imelda? Sabi ko habang dahan-dahang lumalabas mula sa kusina. Suot ang isang itim na silk robe na tila ba ako ang tunay na may-ari ng lugar. Ang bangko ay nagbenta na ng mga assets niyo 3 linggo na ang nakalilipas at ako ang maswerteng nakabili niyon. Sa madaling salita, kayo ay mga panauhin ko lamang sa bahay na ito. Nakita ko ang sabay-sabay na pagpukat ng kanilang mga mukha. Ang baso ng wine na hawak ni Cheska ay muntik ng malaglag dahil sa panginginig ng kanyang kamay. Ano? Miss Aragon, hindi ito maaari. May usapan tayo tungkol sa investment. Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ang investment ay tuloy pa rin, Rafael. Malamig kong sagot habang nauupo sa dulo ng mahabang lamesa. Ngunit may mga kondisyon ako. Gaya ng alam nyo, kailangan ko ng mga tauhan na mapagkakatiwalaan. At dahil wala kayong pambayad sa upa ng bahay na ito para sa gabing ito, kailangan ninyong magtrabaho para sa inyong hapunan. Tumingin ako ng diretso kay Doña Imelda. Ang babaeng dati ay pinandidirihan ang aking mga kamay, ang babaeng nagbuhos ng tubig sa aking ulo. Doña Imelda, gusto ko ng tsa at gusto kong ikaw mismo ang magtimpla nito. Ayaw ko ng masyadong matamis at gusto ko ay mainit na mainit, katulad ng pagtanggap nyo sa akin noon. Utos ko sa isang boses na hindi tumatanggap ng hindi. Ano? Ako? Pagtitimplahin mo ako ng tsaa na parang isang katulong? Namula ang mukha ni Doña Imelda sa galit at hiya. Kung ayaw mo, maari na kayong umalis. Pero tandaan nyo, sa labas ay malakas na ang ulan. At wala na kayong ibang matutuluyan dahil lahat ng inyong accounts ay frozen na. Sabi ko habang dahan-dahang binubuksan ang folder ng partnership agreement. Pumili ka, Imelda. Ang iyong pride o ang inyong kinabukasan? Nakita ko ang pag-igting ng panga ni Rafael. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay sa akin. Ang katahimikan sa loob ng silid ay masakit sa pandinig. Tanging ang tunog ng ulan na humahampas sa bintana ang naririnig. Dahan-dahan, sa harap ng aking mga mata, tumayo si Doña Imelda. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging tuwid ay tila bumagsak. Humakbang siya patungo sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagkatalo. Mabuti, bulong ko sa aking sarili. Ito pa lamang ang simula. Ngunit sa gitna ng aking kasiyahan, isang anino ang dumaan sa may pintuan. Si Lito, na kanina ay nasa taas, kasama si Lolo Bernardo, ay dahan-dahang sumilip. Nakita niya si Rafael. Nakita niya ang lalaking itinulak siya sa kalsada. Papa? Ang mahinang tawag ni Lito
ay tila isang kulog na bumasag sa aking plano. Napatigil si Rafael. Lumingon siya sa bata. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay muli sa bata. Ang lihim na pilit kong itinatago ay tila unti-unti nang nababaklas sa gitna ng hapunan ng mga Rivera. Liliwanag na ba ang katotohanan o mas lalo lang itong lalamunin ng dilim ng aking galit? Papa, bakit niyo po ako tinulak noon? Ang inosenteng tanong ni Lito ay tila isang kidlat na gumuhit sa gitna ng hapagkainan. Naniga si Rafael sa kanyang kinatatayuan. Ang hawak niyang tinidor ay dahan-dahang nalaglag sa pinggang porselana na lumikha ng isang matunog na kalansing na umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa kanyang nakaraan na pilit niyang ibinaon. Mabilis akong lumapit kay Lito at dahan-dahan siyang inakay palayo sa paningin ni Rafael. Naramdaman ko ang panginginig ng maliit niyang katawan. Sa bawat haplos ko sa kanyang buhok, tila ba hinihiwa ang puso ko sa katotohanang hanggang ngayon. Ang sakit ng pagtatakwil ng sarili niyang ama ay nakaukit pa rin sa kanyang alaala. Anong ibig sabihin nito, Miss? Aragon? Bakit ka tinatawag na papa ng batang maglalako na ito? Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng pagduda, habang ang kanyang nanginginig na kamay ay nakakapit sa hawakan ng silya. Humarap ako sa kanila. Wala na ang pagpapanggap. Ang kislap ng aking mga mata ay tila talim ng isang bagong hasang patalim. Dahan-dahan kong inilabas ang kwintas na pilak mula sa aking bulsa. Ang kwintas na buong gabi kong nilinis at inayos ang bawat bitak. Ang pendant na hugis anghel ay kuminang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Tila ba sumisigaw ng katarungan. Naaalala mo ba ang kwintas na ito, Rafael? Ang boses ko ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Tila isang hatol na hindi maaaring baliin. Ito ang huling bagay na binili ko para sa anak ko bago mo ako ipinalayas sa gitna ng bagyo. Ito rin ang kwintas na nakasabit sa leeg ng batang itinapon ng iyong mga tauhan sa baha sa utos ng iyong ina. Hindi maaari iyon. Patay na ang bata. Ipinakita sa akin ni Mama ang medical report. Pautal-utal na sagot ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Lito at sa akin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tunog na puno ng pait at panunuya. Ang medical report na gawa-gawa nyo? O ang DNA test na ipinatalo nyo para lang magkaroon ng dahilan na itapon ako? Doña Imelda, akala nyo ba ay hindi ko malalaman ang katotohanan? Na habang nagdiriwang kayo sa pagkakalayo namin, ang apo nyo ay natagpuan ni Lolo Bernardo sa tabi ng basurahan, nanginginig at halos wala ng buhay? Nanlaki ang mga mata ni Cheska, pilit na humahanap ng masasabi, ngunit tanging singhap lamang ang lumabas sa kanyang mga labi. Si Doña Imelda naman ay tila nawalan ng lakas. Napaupo siya sa kanyang silya habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig, umiiwas sa mapanuring tingin ng katotohanan. Lumapit ako kay Rafael, sapat na malapit para maramdaman niya ang init ng aking galit. Tumingin ka sa akin, Rafael, ang batang tinatawag mong marumi, ang batang itinulak mo sa putikan habang nagbebenta ng sampagwita. Siya ang batang ipinagkait mo sa sarili mo. Siya ang anak ko. At siya ang tunay na tagapagmana ng Aragon Jewelry na pilit mong nililigawan ngayon. Ang bawat salita ko ay tila isang mabigat na hampas sa kanyang pagkatao. Nakita ko ang unti-unting pagguho ng kanyang kayabangan. Ang lalaking dati ay tila hari sa loob ng mansyong ito, ay ngayon ay mukhang isang hamak na pulubi sa harap ng kanyang sariling kasalanan. Marisol, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Bulong ni Rafael. Pilit na hinahawakan ang aking kamay. Marahas kong binawi ang aking kamay. Huwag mo akong mahawak-hawakan.
Ang pangalang Marisol ay kasama ng namatay ng bata na inakala mong wala na. Ang kaharap mo ngayon ay si Solen Aragon. At sa bahay na ito, sa gabing ito, tapos na ang inyong paghahari. Kinuha ko ang kamay ni Lito at dahan-dahan kaming naglakad patungo sa pintuan. Ngunit bago kami tuluyang lumabas, huminto ako at muling lumingon sa kanila. Ang ulan sa labas ay mas lalong lumakas. Ang tunog nito sa bintana ay tila isang paalala ng gabing lahat ay nagsimula. Mateo, tawag ko sa aking abogado na kanina pa nakatayo sa dilim. Ipatupad ang foreclosure. Bukas na bukas din, gusto ko silang makitang nag-iimpake. Iwanan niyo ang lahat ng alahas na pag-aari ng mga Aragon. Wala silang karapatang magdala ng kahit isang piraso ng kintab mula sa bahay na ito. Papa, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Lito habang nakatingin sa kanyang ama na ngayon ay nakaluhod na sa gitna ng dining hall. Humihikbi sa kawalan. Hindi ko hinayaang sumagot si Rafael. Inakay ko si Lito palabas sa ilalim ng aming mga payong patungo sa naghihintay na sasakyan. Ramdam ko ang bawat pintig ng puso ng aking anak sa aking palad. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa batang ito na lumaking walang pangalan. Magbabayad kayo. Bulong ko sa hangin habang umaandar ang sasakyan palayo. Hindi sapat ang pera. Hindi sapat ang bahay. Gusto kong maramdaman nyo ang bawat segundong paghinga na may kasamang pagsisisi hanggang sa ang pangalang Rivera ay maging isang alaala na lamang ng alabok. Ma'am Solen, pakiusap. Kahit isang gabi lang. Hayaan niyo muna kaming manatili rito. Saan kami pupunta sa gitna ng ganitong kalakas na ulan? Ang boses ni Rafael ay wala ng bakas ng awtoridad na dati niyang ipinagmamalaki. Nakatayo siya sa harap ng pintuan ng mansyon. Bit-bit ang isang basang karton na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang polo shirt, ang mismong polong itinatahi ko noon ng may pagmamahal, ay gusot-gusot at basa na. Tiningnan ko siya mula sa itaas ng balkonahe. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking mukha ay tila mga malamig na halik ng tagumpay. Naaalala mo ba ang tanong na yan, Rafael? Malamig kong sagot habang mahigpit na nakahawak sa railings ng balkonahe. Iyan din ang itinanong ko sa iyo 5 taon na ang nakalilipas. At naaalala mo ba ang isinagot mo? Sabi mo, mas bagay ako sa kalsada dahil doon mo naman ako pinulot. Isang malakas na hikbi ang narinig ko mula sa likuran niya. Si Doña Imelda ay nakaupo sa sahig ng porch, yakap ang kanyang mga tuhod. Wala na ang kanyang mga mamahaling hikaw at kwintas. Ang kanyang suot na terno ay puno na ng mantsa mula sa kanyang sariling mga luha. Ang babaeng dati ay tila isang diyosa sa lupit, ay ngayon ay mukhang isang matandang naliligaw sa sarili niyang bakuran. Ang sakit, hindi ba? Pagpapatuloy ko, ang boses ko ay halos bumubulong na lamang, ngunit sapat na para marinig nila sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang mawala ng tahanan sa gitna ng unos, ang maramdaman na ang mundong binuo mo ay gumuho sa isang iglap. Pero alam mo kung ano ang mas masakit? Ang maramdaman na ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ay siya ring kukuha niyon sa'yo. Naramdaman ko ang isang maliit na kamay na humawak sa aking palad. Si Lito. Nakatayo siya sa tabi ko. Suot ang kanyang bagong pajama na yari sa malambot na seda. Tumingin siya sa ibaba. Sa lalaking ngayon ay tinatawag niyang Papa. Sa kanyang isipan, ngunit isang banyaga sa kanyang puso. Mama, bakit po sila umiiyak? Mahinang tanong ni Lito. Gaya po ba niyo ng iyak ko noon nung itinulak ako sa putikan? Ang tanong ni Lito ay tila isang punyal na pinihit sa loob ng aking dibdib. Tumingin ako kay Rafael at nakita ko ang kanyang balikat na yumanig sa matinding paghagulgol. Siguro ay ngayon lang niya naramdaman ang bigat ng bawat sipa at bawat pagtatakwil na ginawa niya.
Pero sapat na ba ang mga luhang yan para pambayad sa 5 taon ng pangungulila ng isang anak? Sapat na ba yan para sa bawat gabing ginaw na ginawa ko sa ilalim ng tulay habang iniisip kong buhay pa ba ang sanggol ko? Huwag kang titingin, anak, sabi ko habang inilalayo ang kanyang mukha sa tanawin sa ibaba. Ang mga luhang yan ay hindi galing sa pagsisisi, kundi galing sa takot na wala na silang babalikan. Lumingon ako kay Mateo na nakatayo sa may pintuan ng balkonahe. Tumango siya, hudyat na dumating na ang mga tauhan ng security para tuluyang paalisin ang mga Rivera sa compound. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa semento ay tila isang martsa ng kamatayan para sa dangal ng pamilya Rivera. Ilabas niyo na sila, utos ko kay Mateo. At siguraduhin niyo na wala silang dalang kahit na anong alahas o gamit na hindi sa kanila. Gusto ko silang umalis kung paano nila ako pinalayas, walang dala, kundi ang kanilang mga sarili at ang kanilang kahihiyan. Pinanood ko kung paano kaladkarin ng mga gwardya si Doña Imelda palabas ng gate. Ang kanyang mga sigaw ng pagprotesta ay nalunod sa ingay ng kulog. Si Rafael ay hindi na lumaban. Naglakad siya palayo. Ang kanyang likod ay tila kuba sa bigat ng kanyang daladalang konsensya. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit isang bahid ng awa sa aking mukha. Ngunit wala siyang nahanap. Ang puso ko ay tila isang brilyante. Akapagaya mo pamaniwag babababa. Napakatingkad, napakaganda, ngunit napakatigas at wala ng pakiramdam. Nang tuluyan ng maisara ang malaking gate ng mansyon, pumasok na ako sa loob at dinala si Lito sa kanyang silid. Inayos ko ang kanyang kumot at hinalikan siya sa noo. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang mahimbing na pagtulog, isang katanungan ang pilit na bumabalot sa aking isipan. Sapat na ba ito? Ang bawat hiyas na nakuha ko, ang bawat lupang nabawi ko, at ang bawat luhang nakita ko sa kanila. Sapat na ba ito para punan ang butas sa aking puso? O habang buhay na ba akong magiging ganito? Isang reynang nakaupo sa trono ng yelo, hinihintay ang init na hindi na kailanman darating. Ang ginto ay hindi mo pwedeng makain kapag ang sikmura mo ay kumakalam na sa gutom, Imelda. At ang kislap ng mga hiyas ay hindi kayang magbigay ng init sa gitna ng malamig na gabi. Ang sariling boses ko ay tila isang banyaga sa aking pandinig habang tinitignan ko ang report mula kay Mateo. Nakaupo ako sa aking opisina, pinaliligiran ng amoy ng sariwang lavender at ang malambot na liwanag ng mga mamahaling lampara. Ngunit sa aking isipan, nakikita ko ang kalagayan ng mga Rivera sa isang maliit at madilim na paupahan sa gilid ng riles. Ang bawat detalye ng kanilang paghihirap ay tila isang gamot na pilit kong iniinom, mapait ngunit kinakailangan. Ayon sa ulat ni Mateo, iniwan na rin sila ni Cheska. Ang babaeng akala ni Rafael ay magliligtas sa kanilang kumpanya ay tumakas tangay ang huling natitirang pera sa kanilang lihim na account. Pera na sa katunayan ay peke rin dahil naunahan ko na silang i-drain ang lahat ng kanilang assets. Iniwan ni Cheska ang isang sulat na puno ng panunumbat, sinasabing hindi siya ipinanganak para mamuhay sa hirap kasama ang isang lalaking wala ng silbi. Karma. Bulong ko habang dahan-dahang hinahaplos ang aking leeg. Doon sa parte kung saan dati ay may mga pasa mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Rafael. Ang bawat kasalanan ay may katumbas na singil at ngayon lamang sila nagsisimulang magbayad. Isang umaga, ipinag-utos ko kay Mateo na dumaan ang aming sasakyan sa tapat ng palengke kung saan balita ko ay nagtatrabaho si Rafael bilang isang kargador. Gusto kong makita ng aking mga mata ang pagkakaiba ng aming mga mundo. Gusto kong maramdaman niya ang bigat ng bawat sako ng bigas na kanyang pinapasan, gaya ng bigat ng bawat insultong ipinasan ko noon. Huminto ang aming itim na limusin sa gitna ng putikan at gulo ng palengke.
Ibinaba ko ng bahagya ang bintana, sapat lamang para makita ang labas. Pero hindi nila ako makikilala dahil sa dark tint nito. Nakita ko siya, si Rafael, ang dating arkitekto na laging malinis at mabango. Ngayon ay hubad-baro, basang-basa ng pawis at ang balat ay tila nasunog na ng araw. Ang kanyang mga kamay na dati ay pangguhit lamang ng mga plano ay ngayon ay puno na ng sugat at kalyo. Kasama ko sa loob ng sasakyan si Lito. Ang aking anak ay suot ang kanyang uniforme mula sa isang eksklusibong paaralan, isang puting polo na may borda ng ginto at malinis na sapatos. Siya ang larawan ng isang munting prinsipe. Mateo, buksan mo ang pinto, utos ko. Lumabas si Mateo at inalalayan si Lito na bumaba. Gusto kong makita ni Rafael ang anak niya. Gusto kong makita niya kung gaano kakinang ang batang itinapon niya sa putikan. Napatigil si Rafael sa pagbubuhat ng sako nang makita niya ang marangyang sasakyan. At nang mapadako ang kanyang tingin kay Lito, nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang sako ng bigas ay nalaglag sa kanyang paanan na naglikha ng isang mapurol na tunog sa ibabaw ng maruming semento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng pighati at matinding panghihinayang. Lilito, pabulong na tawag ni Rafael, ngunit sapat na para marinig ko. Humakbang siya ng isa, ngunit agad siyang hinarangan ng mga bodyguard ni Mateo. Ang dumi sa kanyang katawan ay tila naging isang pader na naghihiwalay sa kanya sa kinang ng buhay ng kanyang anak. Sino po siya, Tito Mateo? Tanong ni Lito habang nakatingin kay Rafael nang may halong takot at pagtataka. Hindi niya makilala ang ama na minsang nagtulak sa kanya. Sa mata ni Lito, si Rafael ay isa lamang estranghero na marumi at nakakatakot. Wala lang yan, Lito. Halika na. Baka mahuli ka pa sa eskwela. Sagot ni Mateo sa isang boses na puno ng proteksyon. Pinanood ko mula sa loob ng sasakyan kung paano sumakay muli si Lito. Ang bawat segundo ng tagpong iyon ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa puso ni Rafael. Nakita ko ang kanyang paghikbi, ang kanyang pagtakip sa kanyang mukha gamit ang mga maruming palad. Doon sa gitna ng ingay at baho ng palengke, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Hindi ang pera ang nawala sa kanya, kundi ang pagkakataong tawaging papa ng isang anghel. Nang umandar ang aming sasakyan palayo, tumingin ako sa rearview mirror. Nakita ko si Rafael na nakaluhod sa gitna ng kalsada, pinalilibutan ng mga taong walang pakialam sa kanyang pighati. Ang bawat patak ng ulan na nagsimulang bumuhos ay tila muling nagpaalala sa akin ng gabing pinalayas nila ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang umiiyak. Ayos ka lang ba, Solen? Tanong ni Mateo habang hinahawakan ang aking kamay. Ramdam ko ang kanyang pag-aalala, ang kanyang tahimik na suporta na laging nandoon. Ngayon ko lang naramdaman na humihinga na ako ng maluwag, Mateo. Sagot ko, pero bakit parang may kulang pa rin? Bakit parang meron pa ring tinik na nakabaon sa puso ko? Dahil ang tunay na katarungan ay hindi lamang sa pagbagsak ng kaaway, kundi sa paghilom ng iyong sariling sugat, makahulugang sabi ni Mateo. Nang makarating kami sa mansyon ng mga Aragon, agad kong dinala si Lito sa kanyang silid. Ngunit bago ako makapagpahinga, isang tawag ang natanggap ko mula sa isa sa aking mga tauhan na nagbabantay sa maliit na sementeryo kung saan ibinaon daw ang aking anak noon, ang lugar na madalas kong dalawan bago ko malaman ang katotohanan. Ma'am Solen, may isang babae pong laging pumupunta rito sa puntod na walang pangalan, ulat ng aking tauhan. Araw-araw siyang nag-iiwan ng sampagita at humihingi ng tawad. Mukhang wala siya sa tamang pag-iisip, pero laging binabanggit ang pangalan niyo. Napakunot ang aking noo. Isang babaeng nag-iiwan ng sampagita sa puntod na wala namang laman? Sino siya? Tanong ko. Si Doña Imelda po, ma'am. Mukhang tuluyan na siyang nabaliw sa pagsisisi. Ibinaba ko ang telepono.
Ang aking puso ay bumitaw ng isang malakas na pintig. Ang babaeng nagnakaw ng aking anak. Ang babaeng pumatay sa aking dangal. Ngayon ay nakikipag-usap sa isang libingang walang laman? May kung anong udyok sa loob ko na nagtulak sa akin na pumunta sa lugar na yon. Gusto kong makita ang huling pagbagsak ng reyna ng mga Rivera. Ngunit hindi ko alam na sa pagpunta ko roon, may isang mas malaking lihim ang naghihintay na mabunyag. Isang bagay na hindi man lang pumasok sa aking isipan sa loob ng 5 taon. Ang amoy ng sampagita ay dati-rating simbolo ng pag-asa para sa akin. Ngunit sa hapon na ito ay amoy ng isang pagkabulok na konsensya. Nakatayo ako sa harap ng isang puntod na walang pangalan. Isang bakanteng himlayan na sa loob ng 5 taon ay dinilig ko ng aking mga luha. Ang bawat damo sa paligid nito ay saksi sa aking paghagulgol noon nang akala ko ay dito nakabaon ang pangarap ko. Ngunit ang babaeng nakasubsob sa harap ng puntod ngayon ay hindi ako. Ito si Doña Imelda. Ngunit wala na ang marangyang terno, wala na ang mga perlas na simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon, gulo-gulo at puno ng tuyong dahon. Ang kanyang mga kuko ay puno ng itim na lupa, habang pilit niyang itinatanim ang mga sariwang sampagita sa ibabaw ng puntod na sa katunayan ay wala namang laman. Patawad, patawad apo ko. Huwag mo akong dalawin sa panaginip. Hindi ko sinasadya. Ang boses ni Imelda ay tila isang sirang plaka. Paulit-ulit na humihingi ng tawad sa hangin. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat ngunit tila walang nakikita, kundi ang sarili niyang impyerno. Humakbang ako ng isa. Ang tunog ng aking sapatos sa mga tuyong dahon ay naging hudyat ng aking presensya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nang makita niya ako, hindi galit ang lumabas sa kanyang mukha, kundi isang matinding takot. Marisol, nandito ka na ba para kunin ako? Tanong niya habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Ito na ang mga bulaklak mo. Binili ko ito mula sa huling barya ko. Patawarin mo na ako. Tinitigan ko siya ng matagal. Sa loob ng 5 taon, nangarap ako ng sandaling ito, ang makita siyang nakaluhod, nawawala sa sarili, at nagmamakaawa. Pero bakit hindi ko maramdaman ang saya? Bakit ang tanging nararamdaman ko ay isang matinding pagkapagod? Hindi ako si Marisol Imelda, malamig kong sabi. Si Marisol ay pinatay mo na 5 taon na ang nakalilipas. At ang batang iniiyakan mo rito? Buhay siya. Buhay si Lito at kasama ko siya. Napatigil si Imelda. Ang kanyang mga kamay na puno ng putik ay tumigil sa paghukay. Buhay? Ang apo ko, buhay? Isang nakakatakot na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang nauwi sa hagulgol. Kung ganoon, lahat ng ito ay para sa wala. Ang lahat ng kasalanang ginawa ko, para sa wala. Para sa iyong kasakiman, Imelda, iyan ang pinagbayaran mo. Sagot ko. Tinalikuran ko siya habang naririnig ko ang kanyang paghiyaw sa gitna ng sementeryo. Ang kanyang tinig ay unt-unting nalulunod sa huni ng mga kuliglig. Doon ko na-realize na ang tunay na karma ay hindi lamang ang pagkawala ng yaman, kundi ang mabuhay sa isang mundong ikaw mismo ang gumiba. Pinaliligiran ng mga multo ng iyong sariling pagkakamali. Pag-uwi ko sa mansyon ng mga Aragon, sumalubong sa akin si Lito. May hawak siyang isang maliit na jewelry kit na ibinigay ko sa kanya. Nakaupo siya sa tabi ni Mateo sa malawak na garden kung saan ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mga mamahaling bato sa ibabaw ng lamesa. Mama, tignan niyo po, naayos ko na ang kislap ng batong ito. Masayang sabi ni Lito habang ipinapakita ang isang maliit na ruby na nililinis niya. Naupo ako sa tabi niya at hinaplos ang kanyang buhok. Magaling anak. Alam mo ba, ang mga hiyas ay parang tao rin. Kahit may mga gasgas sila mula sa nakaraan, kapag nalinis at naalagaan,
Muli silang kikinang ng mas maliwanag pa kaysa noon. Tumingin sa akin si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang malalim na pag-unawa. Solen, tinawagan ako ng abogado ni Rafael. Gusto niya raw makita si Lito sa huling pagkakataon bago siya tuluyang umalis ng bansa para magtrabaho sa barko. Bilang pagbabayad daw sa lahat ng utang niya. Napatigil ako sa paglilinis ng ruby. Tumingin ako kay Lito na abala sa kanyang ginagawa, inosente at malayo sa gulo ng mundong kinagisnan ko. "Wag na, Mateo," mahinahon kong sagot. Ang paghilom ni Lito ay hindi nangangailangan ng isang amang hindi siya pinaglaban. Ang kailangan niya ay isang bukas na wala ng bakas ng takot. Sasabihin ko sa kanya ang totoo kapag handa na siya, ngunit hindi ngayon. Ito ang aking golden moment, ang makitang ligtas ang anak ko, ang maramdamang ument-unti nang nawawala ang tinik sa aking dibdib. Ang tagumpay ko ay hindi ang pagkagunaw ng pamilya Rivera, kundi ang pagkakataong mabuhay ng malaya mula sa kanila. Gayunpaman, habang papalubog ang gabi, isang misteryo pa rin ang nananatili. Isang liham ang iniwan sa aking lamesa, walang pangalan ng nagpadala, ngunit may kasamang isang lumang larawan ng aking ina na may hawak na isang dokumento. Isang dokumentong hindi ko pa nakikita sa mga archive ng mga Aragon. Ano ang lihim na ito na tila pilit na humahabol sa akin mula sa hukay? Ang tunay na laya ay hindi matatagpuan sa pagkakagapos ng iba, kundi sa pagpapakawala mo sa sarili mong galit. Ang mga salitang ito, mula sa sulat ni Lolo Bernardo, ay tila isang banayad na ihip ng hangin na nagpatahimik sa ingay ng aking isipan. Hawak ko ang lumang larawan ng aking ina, kung saan masaya siyang nakangiti habang hawak ang isang dokumento ng pagtitiwala. Sa likod ng larawan, may nakasulat na maikling mensahe. Para sa aking Solen, ang hiyas, na hindi kailanman mabubura ang ningning. Nalaman ko mula sa kalakip na dokumento na matagal na palang inihanda ng aking ina ang lahat. Hindi aksidente ang pagkakahanap sa akin ni Lolo Bernardo sa Cebu noon. Inatasan siya ng aking ina na bantayan ako mula sa malayo kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. Ang lahat ng hirap na dinanas ko, ang bawat gabing wala akong makain, ay bahagi ng isang mas malaking plano para patatagin ako bago ko tanggapin ang korona ng mga Aragon. Hindi ako pinulot sa kalsada gaya ng sabi ni Imelda. Ako ay sadyang inilagay doon para matutong lumaban. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Pumasok si Mateo. Bit-bit ang isang maliit na kahon na yari sa pelus. "Solen," nasa labas si Rafael, mahinang ulat ni Mateo. Ayaw niyang pumasok. Gusto lang niyang ibigay ito sa iyo bago siya tumuloy sa pier. Aalis na siya mamayang gabi patungong ibang bansa. Lumabas ako sa balkonahe at nakita ko ang isang figura sa ibaba. Sa labas ng malaking gate ng mansyon. Si Rafael. Nakatayo siya doon at nakayuko habang ang mahinang ambon ay unti-unting bumabasa sa kanyang balikat. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Wala na ang dating yabang. Ang aninong nakikita ko ay isang lalaking durog na durog. Ang pagkatao. Ibinaba ni Mateo ang kahon sa aking lamesa at binuksan ito. Sa loob ay ang aking lumang sewing kit. Ang kit na ginamit ko sa loob ng 5 taon para pagsilbihan ang mga Rivera. May kasama itong maikling sulat na may bakas ng mga natuyong luha. Marisol o Solen, ibinabalik ko ito sa iyo dahil dito nakatago ang bawat sakripisyo mo na huli ko nang napahalagahan. Hindi ko hinihingi ang iyong tawad dahil alam kong wala akong karapatan. Gusto ko lang malaman mo na bawat tahi mo sa mga polo ko noon ay tila mga sugat na nakaukit sa puso ko ngayon. Alagaan mo si Lito. At sana, kahit isang sandali, maisip mo na minsan ay minahal kita. Kahit hindi ko yon napanindigan. Tinitigan ko ang sewing kit. Hinawakan ko ang maliit na karayom na kalawangin na,
Dito nagsimula ang lahat. Sa bawat tusok ko noon sa tela, nagtatahi ako ng mga pangarap na nauwi sa wala. Pero ngayon, sa halip na puot, ang naramdaman ko ay isang malalim na awa. Awa para sa isang lalaking piniling maging bulag sa harap ng tunay na kayamanan. Mateo, tawag ko habang hindi inaalis ang tingin kay Rafael na ngayon ay dahan-dahan nang naglalakad palayo sa ulan. Sabihin mo sa mga tauhan natin na hayaan siyang makaalis ng payapa. Huwag na siyang abalahin pa ng mga kaso tungkol sa utang. Sapat na ang dusa niya sa pag-alam na habang buhay niyang dadalhin ang imahe ni Lito na natatakot sa kanya. Sigurado ka ba, Solen? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Tanong ni Mateo na may bahid ng pagtataka. Oo, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, Mateo. Ito ay para sa akin. Para kapag yumakap ako kay Lito mamayang gabi, wala nang amoy ng galit sa aking balat. Ang bagyong ito ay tapos na. Humarap ako kay Mateo at sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, isang tunay at matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang init na nagmumula sa kanya ay tila isang pangako ng bagong umaga. Salamat, Mateo. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin noong ako ay isa pa lamang basag na kristal. Ngumiti rin si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Hinding-hindi kita iiwan, Solen. Kahit gaano pa karaming bagyo ang dumating, dinala ko si Lito sa tabing dagat ng Cebu ng hapon na yon. Sa mismong lugar kung saan ako inakalang namatay, pinanood namin ang paglubog ng araw kung saan ang kulay ng langit ay tila mga ruby at topasyo na nakakalat sa papawirin. Wala na ang takot, wala na ang ulan. Ngunit habang kami ay paalis na, nakita ko ang isang pamilyar na anino sa malayo, isang matandang babae na naglalakad ng walang direksyon, may hawak na mga tuyong sampagwita. Si Imelda, hinahabol niya ang mga alon, pilit na tinatawag ang isang pangalang hindi na niya kailanman mahahawakan. Niyakap ko ng mahigpit si Lito. Ang aking munting hiyas, ang aking katarungan. Mama, tignan niyo po. Ang ganda ng dagat. Parang salamin. Masayang sigaw ni Lito habang tumatakbo sa pampang. Oo, anak. At gaya ng dagat, kahit gaano kagulo ang alon, palaging may darating na katahimikan. Huminga ako ng malalim. Dinaramdam ang sariwang hangin ng kalayaan. Ang kwento ni Marisol ay tapos na. Ngayon, ang kwento ni Solen at ng kanyang anak ang magsisimulang isulat sa ilalim ng liwanag ng isang bagong bukas. 10 taon na ang lumipas, ngunit ang amoy ng dagat sa Cebu ay nananatiling kasing sariwa ng aking mga alaala. Nakatayo ako sa balkonahe ng Marisol Foundation, isang tahanan para sa mga kababaihang naging biktima ng karahasan at kawalan ng katarungan. Ang gusaling ito ay nakatayo sa mismong lupang kinabagsakan ko noon sa putikan. Ngunit ngayon, wala na ang dilim at ulan. Ang paligid ay nababalot ng bango ng mga sariwang bulaklak at ang mahinahong awit ng mga alon na humahalik sa dalampasigan. Dinala ko ang aking daliri sa aking pisngi. Wala na ang gasgas, wala na ang bakas ng luha. Ang suot kong puting linen na damit ay marahang hinahampas ng hangin. Simbolo ng kapayapaang matagal kong hinanap. Ang bawat alahas na suot ko ngayon ay hindi lamang dekorasyon, kundi mga sagisag ng bawat laban na aking pinagtagumpayan. Mama, handa na po ang lahat para sa anibersaryo ng foundation. Lumingon ako at isang matangkad na binata ang bumungad sa akin. Si Lito, wala na ang uling sa kanyang mukha, wala na ang sugat sa kanyang mga binti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at kabutihan. Siya ang pinakamahalagang hiyas na aking pinanday sa loob ng isang dekada. Sa kanyang bawat ngiti, nakikita ko ang tagumpay ng aking muling pagkasilang
Hindi siya naging katulad ng kanyang ama. Lumaki siyang may dangal at respeto sa bawat babaeng kanyang nakakasalamuha. Salamat anak. Mauna ka na sa ibaba. Susunod ako. Sagot ko ng may malambot na tinig. Pinanood ko siyang bumaba at sa tabi niya ay naglalakad si Mateo. Si Mateo, na sa loob ng 10 taon ay nanatiling aking matibay na sandigan. Hindi niya ako kailanman pinilit na mahalin siya, ngunit ang kanyang katapatan ang dahan-dahang nagtunaw sa yelo sa aking puso. Kami ay magkasama, hindi dahil kailangan ko ng tagapagligtas, kundi dahil pinili naming buuin ang isang mundong puno ng respeto at pag-unawa. Nabalitaan ko ang huling hantungan ng mga Rivera mula sa isang ulat ni Mateo noong nakaraang buwan. Si Doña Imelda ay pumanaw na sa loob ng isang institusyon, dala ang mga sampagitang hindi na niya nabilang at ang mga pangalang hindi na niya nakilala. Si Rafael naman ay nananatiling nagtatrabaho sa malalayong dagat. Isang banyagang walang sariling tahanan. Pilit na tinatakasan ang anino ng kanyang sariling pagkakamali. Ang kanilang kaharian ay tuluyan ng naging alabok, habang ang aking imperyo ay patuloy na nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na dati ay marumi at nanginginig sa takot. Ngayon ay matatag na humahawak sa aking sariling tadhana. Ang katarungan ay hindi ko nahanap sa pagdanak ng dugo, kundi sa pagpapatunay na ang isang babaeng itinapon sa ulan ay kayang maging araw na magbibigay ng liwanag sa iba. Napangiti ako habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila, tila isang napakalaking canvas ng aking buhay. Ang bawat bitak sa aking pagkatao ay pinuno ko ng ginto ng karanasan at pilak ng katatagan. Nagawa ko na. Bulong ko sa aking sarili. Pinatawad ko na ang aking sarili sa pananatili ko noon sa dilim. Nahanap ko na ang tunay na kapayapaan sa piling ng aking anak at sa tagumpay ng aking sariling pawis. Ang Marisol na inapi ay isa na lamang malayo at malabong anino, habang si Solen Aragon ay isang maningning na katotohanang hindi na kailanman mabubura. Sa huling pagkakataon, huminga ako ng malalim, nilala sa pangtamis ng kalayaan. Ang kwento ng aking pighati ay opisyal ng nagtatapos upang bigyang daan ang isang habambuhay na kabanata ng kaligayahan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa iba, sa wakas, nahanap ko rin ang pampang kung saan ako ang tunay na reyna. At sa bawat haplos ng hangin, tila ba ibinubulong ng dagat na ang bawat sugat ng kahapon ay isa lamang ukit patungo sa mas magandang bersyon ng ating sarili. Mga mahal kong tagapakinig, marubdob na pasasalamat ang nais kong iabot sa bawat isa sa inyo na nanatili at sumabay sa bawat tibok ng puso ni Solen. Salamat sa paglalakbay kasama namin mula sa madilim na kalsada ng Cebu hanggang sa rurok ng tagumpay ni Solen Aragon. Ang inyong pakikinig ang nagbigay buhay sa bawat salitang aking isinulat. Habang binubuo ko ang kabanata ng dobleng hagupit, may mga sandaling kinailangan kong tumigil dahil sa bigat ng damdamin. Ang pagsulat sa mga eksenang pinalaya si Marisol sa gitna ng unos ay isa sa pinakamahirap na bahagi. Tila ba bawat patak ng ulan sa kwento ay pumatak din sa aking sariling mga mata. Ang kwentong ito ay hango sa mga bulong ng katotohanan na aking nasaksihan sa paligid. Mga kwento ng mga dakilang ina at kababaihang dumaan sa matinding apoy, ngunit piniling manatiling nagniningning na parang brilyante. Ang sining ng paghihiganti ay madaling isulat, ngunit ang sining ng pagpapatawad ang tunay na hamon. Nais kong iwan sa inyo ang mensahe na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon mula sa sarili nating mga abo. Ang pag-asa ay parang isang munting ningas sa dulo ng mahabang gabi. Maaaring maliit, ngunit sapat upang itaboy ang dilim. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, may isang katanungan akong nais iwan sa inyong mga puso.
Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Solen, matapos mong maranasan ang lahat ng sakit at pang-aapi, kaya mo rin bang buksan ang iyong palad para sa pagpapatawad? O naniniwala ka ba na ang katahimikan ay higit na makakamit sa paniningil ng bawat pagkakamali? Sana ay naging bahagi ang kwentong ito ng inyong mga hapon habang gumagawa ng gawaing bahay o habang nagpapahinga. Kung ang dobleng hagupit ay humaplos sa inyong damdamin, huwag ninyong kalimutang i-like ang video na ito at i-share ang kwento ni Solen sa inyong mga kakilala. Napakahalaga sa amin na mabasa ang inyong mga komento at saloobin. Kaya huwag mag-atubiling iwanan ang inyong mga mensahe sa ibaba. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pagbubukas ng mga bagong kabanata at mga bagong kwento ng buhay. Pagpalain kayong lahat.